King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 765. Yin Mingbird. Ang tao at pusa ay nagtungo sa kailaliman ng Wuyu Forest. Si Zhao Feng ay may sariling mga plano, at mas malamang na maghinala siya kung kikilos siya ng mag-isa. Bukod dito, nababagay pa rin ito sa orihinal na saloobin ng katawan. Higit pa riyan, nais din ni Zhao Feng na subukan kung gaano karaming lakas laban ang natitira sa kanya. Masyado siyang mapanghamak para atakihin ang mga nasa ilalim ng True Spirit Realm, ngunit mayroon pa ring maliit na bilang ng mga hayop na umatake kay Zhao Feng. Basag. Boom. Ang mga kalapit na puno ay nabali sa pamamagitan ng isang malaking pag-agos ng kapangyarihan. Isang naglalagablab na yawkaw ang sumugod kay Zhao Feng. Isang halimaw na kaka-rating lang sa True Spirit Realm. Hindi man lang ito tiningnan ni Zhao Feng. Iniswipe niya ang kanyang kamay, nagpadala sa hangin ng isang malabong pulang kulay na nagninangas na espada na gawa sa True Yuan. Whoosh! Agad na hiniwa sa dalawa ang malaking katawan ng baka at ito ay namatay. Matapos tapusin ang baka, dahan-daang naglakad si Zhao Feng patungo sa Wuyu Forest. Tila, mayroong ilang medyo matalinong origin core realm beast sa kailaliman ng Wuyu Forest. Hindi nagtagal pagkatapos umalis si Zhao Feng. Whoosh! 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 Mabilis na lumapit ang ilang nakamaskara na figure. Ang lakas ng nagninangas na baka na ito ay mas malakas pa kaysa sa iba sa parehong ranggo, ngunit ito ay napatay sa isang suntok. Kumislap ang mga mata ng nangungunang elder. Sa mga pinsala ng brat na iyon, paano niya magagawa ito? Imposibleng gawin ito nang wala ang battle power ng isang True Lord rank. Nag-usap ang mga lalaking nakamaskara sa mababang tono. Maaari nilang ibukod si Zhao Feng bilang ang gumawa nito, at ang mga pinsalang natamo ng nagninangas na baka ay mula sa elemento ng apoy. Dapat ay ibang tao ang nasa True Lord rank man lang. May kumpiyansang sabi ng nangungunang elder, at ang iba ay nataranta. Hindi man lang nag-abalang pulutin ng taong gumawa nito ang bangkay nitong naglalagablab na baka. Isipin mo, ang katawan ng nag-aalab na baka, lalo na ang dugo at puso nito, ay kapakipakinabang para sa mga naglilinang ng elemento ng apoy. Nakangiting sabi ng matanda. Nang marinig iyon, sumang-ayon ang iba. Sa katunayan, kung ginawa ito ni Zhao Feng, tiyak na hindi niya basta-basta babalay-walayin ang katawan ng nagninangas na baka. Sundan siya. Sinundan ng mga lalaking nakamaskara ang mga truck at hinabol si Zhao Feng. Humigit kumulang kalahati ng oras na inabot sa paggawa ng tsa mamaya, nakita ang tao at pusa. Walang tao sa paligid. Atake. Isang kabuuang 5 lalaking nakamaskara sa pangunguna ng matanda ang tumalon kay Zhao Feng. Parang may nararamdaman, lumingon si Zhao Feng at ngumiti sa kanila. Yung ngiti. Biglang nanlamig at hindi mapalagay ang matanda. Bagamat ang hitsura ng kabataang nasa harapan nila ay kapareho ng Zhao Feng, ang pakiramdam na ibinigay niya ay para silang dalawang magkaibang tao. Hahaha. Brat, hindi ko inaasahan na mabubuhay ka, ngunit sa kasamaang palad, walang magandang kapalaran na naghihintay sa iyo. Nagtawanan ang mga lalaking nakamaskara. Natalo lang nila ang kabataang ito sa loob ng 1 pulgada ng kanyang buhay noon, kaya lubos silang kumpiyansa. Nabuhay. Paano ka nakakasigurado na hindi ako namatay? Nagpakita si Zhao Feng ng kakaibang ekspresyon habang dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay. Shoo! Ilang naglalagablab na talam ang nagwasak sa hangin kasabay ng humuhuni ng kidlat. Mag-ingat. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng nangungunang matanda. Gayunpaman, ang pag-atake ni Zhao Feng ay napakabilis, at naisip nila na ang kanyang lakas ay katulad pa rin ng dati. Arg! Tumunog ang mga hiyawan habang ang 5 lalaking True Human at True Mystic rank na nakamaskara ay nahati sa 2 o nasunog. Ikaw. Hindi ikaw si Zhao Feng. Bulalas ng nangungunang matanda. Ang ganoong lakas ay umabot man lang sa True Lord rank. Tiyak na walang ganoong pangunawa si Zhao Feng. Sabihin mo sa akin, paano mo nalaman na hindi ako namatay? Si Zhao Feng ay kumpiyansa na naglakad patungo sa matanda, na nagalit. Brat, kahit na ang iyong lakas ay umabot sa True Lord rank, ito ay kapantay ko lang. Pagkatapos sabihin iyon, isang lumang sirang espada ang lumitaw sa kanyang kamay at nagpadala ng isang alon ng gininto ang liwanag pasulong.
Boom! 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 Ang mga kalapit na puno ay agad na naging abo. Isa itong sirang Earth grade na sandata na ginamit noon ng isang sovereign, bahagyang nagulat si Zhao Fang. Halata na ang sandata na ito ay ang nakatagong barahan ng matanda. Ang matanda ay likas na naramdaman na ang Zhao Fang sa harap niya ay hindi simple. Malamig na ngumisi si Zhao Fang at humakbang pasulong habang ang walang kapantay na layunin ay tumagos sa kalangitan. Arg! Bumagsak sa lupa ang putol na espada habang iniluwan ng matanda ang isang subo ng dugo. Ang kanyang mukha ay naging puti, at ang kanyang isip ay lubhang nasugatan habang ang isang layunin ay naghihigpit sa kanyang mga kapangyarihan. Kahit na si Zhao Fang ay may natitira na lamang na ikasampu ng kanyang layunin, hindi ito isang bagay na maaaring labanan ng isang True Lord rank. Layunin. Hindi makapaniwala ang matanda. Ang layunin ng kalaban ay umabot sa antas na hindi niya makita. Shua. Isang kamay ang tumama sa kanyang ulo. Soul Searching Technique. Isang malabo na purple na ulap ang lumitaw sa kaliwang mata ni Zhao Fang. Nanginig ang katawan ng matanda at walang magawa laban sa layunin at kapangyarihan ng kaluluwa ng kalaban. Gaya ng naisip ko, binawi ni Zhao Fang ang kanyang kamay nang matanggap niya ang kanyang sagot. Si Senior Marshal Brother Guang iyon. Ang pagkamatay ni Zhao Fang mula noon ay dahil sa sinadyang pakikipagtalo ni Senior Marshal Brother Guang sa kanya at ginawa siyang mag-isa sa paglalakbay. Ang pagkakataong ito ay may kaugnayan din kay Senior Marshal Brother Guang. Ang elder na ito ay panauhing elder ng pamilya Yin. Guang Tian. Bulong ni Zhao Fang sa pangalan ni Senior Marshal Brother Guang habang ang malamig na kislap ay sumilay sa kanyang mga mata. Dahil siya ay muling nabuhay sa pamamagitan ng katawan na ito, tutuperin niya ang mga kagustuhan ni Zhao Fang, at papatayin niya ang mga naging sanhi ng kanyang kamatayan. Gayunpaman, si Senior Marshal Brother Guang ay isang core disciple, at ang kanyang master ay isang Void God Realm King. Ayon sa alam ni Zhao Fang, ang 10,000 Sacred Clan ay dating isang 3-star superpower. Kahit na ito ay mas mahina ngayon, mayroong higit sa 100 ng mga hari at ilang mga emperor. Ang pinagsamang puwersa ng 2-star na sekta ng Tianluo Islands ay wala sa parehong antas ng nag-iisang 10,000 Sacred Clan. Ang 10,000 Sacred Clan ay talagang isa sa mga pinaka-elite na 2-star sects. Nangangahulugan lang iyon na makakakuha ako ng mas maraming mapagkukunan at magkaroon ng mas magandang kapaligiran na paglilinangin. Tumango si Zhao Fang sa kanyang ulo. Shua. Sa isang pag-iisip, isang sinaunang metal na singsing ang lumitaw sa kanyang daliri. Ang mga mapagkukunang ito ay makakatulong lamang sa akin na muling linangin sa isang kalahating hakbang na hari, ngunit hindi sila sapat para sa anumang bagay na higit sa isang hari. Higit pa rito, ang Golden Kun Sacred Lightning Body ay nangangailangan ng maraming mapagkukunan dahil ito ay isang diskarte sa pagpapalakas ng katawan. Ang 5 Elemental 10,000 Lightning Technique ay nangangailangan din ng mga mapagkukunan ng bawat elemento. Nagsimulang magplano si Zhao Fang kung paano muling linangin. Sa kabuuan, ang kanyang kasalukuyang pagkakakilanlan at kapaligiran ay angkop sa muling paglilinang. Dahan-dahan ngunit tuloy-tuloy, lumapit si Zhao Fang sa kailaliman ng Wuyu Forest. Ang mga hayop na nakaharap niya dito ay naging mas malakas, at karaniwan ang makakita ng mga True Spirit Realm Beast. Mayroong kahit na paminsan-minsang True Lord rank beast, ngunit bago sila makalapit sa kanya, madali silang mapupuksan ni Zhao Fang at ng maliit na pas ang magnanakaw. Maaaring protektahan ng maliit na pas ang magnanakaw ang kanyang sarili kahit laban sa isang hari, ngunit ang layunin ko ay mas mataas kaysa doon. Kalmado ang pakiramdam ni Zhao Fang. Sinimulan niyang maunawaan ang kanyang kapangyarihan sa labanan pagkatapos mabuhay. Kahit na wala na siyang ikasampung bahagi ng kanyang peak power na natitira, mas malakas pa rin ito kaysa sa normal na half-step kings, at mayroon pa rin siyang God's spiritual eye. Protektahan ang prinsesa. Napakalas namin at kailangan lang naming makilala ang pinakamisteryosong Yinming bird sa Wuyu Forest. Lumitaw ang tunog ng paglipad mula sa unahan, at tumigil ang mga yabag ni Zhao Fang nang makaramdam siya ng kakaibang aura. Isang malaking ibon na may kalahating transparent na pakpak at natatakpan ng isang layer ng madilim na apoy ang humahabol sa tatlong lalaki at isang babae. Whoosh!
Ang ibon ay tila ginawa mula sa wala habang ito ay dumaan sa mga sanga at puno. Ito ay kasing bilis ng kidlat. Ang tatlong lalaking hinabol ay nasa Origin Core Realm, at isa sa kanila ay isang Sovereign Lord. Ang babae ay nakasuot ng marangal at lila na damit. Siya ay humigit kumulang 15 taong gulang, at siya ay may mukha na kasing puti ng nyebe at nagbigay ng marangal na aura. Ang ikinagulat ni Zhao Feng ay naabot niya ang pinakamataas na True Mystic rank at kalahating hakbang lang ang layo mula sa True Lord rank. Maaari itong hulaan na ang batang babae na ito ay hindi lamang nagmula sa isang marangal na background. Henyo din siya. Gayunpaman, ang mas ikinagulat ni Zhao Feng ay ang Yinming Bird ay nasa tuktok lamang ng Small Origin Core Realm at maaari pa ring pilitin ang isang Sovereign Lord at dalawang Sovereign na umatras. Bam! 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 Ang kalahating transparent na pakpak ng Yinming Bird ay mabilis na pumutok habang ito ay tumalon patungo sa apat. Pag-atake ng kaluluwa, at batay sa elemento ng kamatayan. Nag-inspection si Zhao Feng. Sa madaling salita, ang ibong ito ay nilinang ang parehong landas ng Emperor of Death. Meow meow. Ikanaway ng maliit na pas ang magnanakaw ang mga paa nito at tinitigan ang Yinming Bird. Naramdaman ni Zhao Feng na hindi pangkaraniwan ang bloodline ng Yinming Bird. Ang Yinming Bird ay biglang nagalit at sinugod si Zhao Feng at ang maliit na pas ang magnanakaw. Magnanakaw na pusa, ano ang sinabi mo sa ibong ito? Nagbago ang ekspresyon ni Zhao Feng. Ang kapangyarihang labanan ng Yinming Bird ay maihahambing sa isang Sovereign Lord, at nilinang nito ang elemento ng kamatayan. Bagamat sinabi niya iyon, ang itim na buhok ni Zhao Feng ay biglang naging malabong ube, at ang kanyang kaliwang mata na kulay lila ay nakalok sa Yinming Bird. Ang sumunod na nangyari ay sobrang kakaiba. Nang ang Yinming Bird ay lumapit kay Zhao Feng, bigla itong nanlamig at nagsimulang magpumiglas. Ang tumakas na tatlong lalaki at isang babae ay biglang napagtanto na ang Yinming Bird ay sumugod sa isang kabataan sa halip na sa kanila. Nakatalikod sa kanila ang binata, at ang kanyang panaginip na lilang buhok ay humihip sa hangin. Kitang-kita ang gilid ng kanyang gwapong mukha. Paano ito posible? Ang nangungunang Sovereign Lord ay natigilan. Nang ang Yinming Bird ay lumapit kay Zhao Feng, nagsimula itong lumiit hanggang sa maging kasing laki ng palad. Ang maliit na ibon at ang maliit na pas ang magnanakaw ay nakatayo sa kaliwa at kanang balikat ni Zhao Feng ayon sa pagkakasunod-sunod. Ang Yinming Bird na kagagaling lang sa galit ay sunod-sunod na hinihimas ang leeg ni Zhao Feng. Ang Tianfeng Great Island Zone ay may napakatalino na beast tamer. Ang Yinming Bird ay napakabihirang at nagsasanay sa elemento ng kamatayan. Halos imposibleng paamuin. May sorpresang nakasulat sa buong mukha ng marangal na dalagita. Higit sa lahat, ang beast tamer ay hindi kapani-paniwalang bata. Gusto niyang makita ng malinaw ang mukha ng batang may kulay ubing buhok ngunit hindi siya nagtagumpay. Nang sila ay umahan at makipag-usap sa kanya. Ang Yinming Bird ay biglang lumaki at dinala si Zhao Feng at ang maliit na pas ang magnanakaw sa kagubatan at sa kalangitan. King of Gods, Kabanata 766. 5 Elemental Wind Lightning Technique. Ang tatlong lalaki at isang babae ay nanunood habang si Zhao Feng ay nakaupo sa Yinming Bird at lumipad palayo. Hindi pa rin nawawala ang pagkagulat sa kanilang mga mukha, at ang Yinming Bird ay wala na. Isang bata at talentadong beast tamer. Sa kasamaang palad, hindi ko siya nakilala. Pinagmamasdan ng marangal na babae ang Yinming Bird na lumipad palayo ng may panghihinayang. Malamang na walang maraming beast tamers na kayang paamuin ang Yinming Bird, na nagsanay sa elemento ng kamatayan, ng napakadali. Isa pa, ang beast tamer na ito ay bata at gwapo. Prinsesa, huwag kang mag-alala. Mahinang ngumiti ang nangungunang Great Origin Core Realm Sovereign Lord. Tiyak na magkakaroon ng pagkakataon na makita ang kabataang iyon sa hinaharap dahil sa kung gaano siya talento. Nang marinig iyon, lahat ng iba ay tumanggo bilang pagsang-ayon. Ang ginto ay magniningning sa malaot madali, at ang kakayahan ng kabataang iyon ay tiyak na sisikat sa mahusay na sona ng isla sa isang punto. Kasabay nito, may dalawang misteryosong gwardya na ilang dosenang milya ang layo. Para silang mga anino, at ang kanilang cultivation ay nasa half-step king level. Kakaiba. Ang kabataang iyon ay nasa True Spirit Realm,
ngunit nagbigay siya ng malalim na pag-alon ng kaluluwa, at nagawa niyang madaling mapaamo ang Yinming Bird. Sabi ng isa sa mga gwardya, ang ating misyon ay protektahan ang prinsesa ng palihim. Wala sa ating negosyo kung gaano ka-weirdo ang kabataang iyon. Walang ekspresyon na sabi ng isa pang guard. Sa mga ulap, si Zhao Feng at ang maliit na pas ang magnanakaw ay umupo sa Yinming Bird at dumaan sa hangin sa itaas ng Wuyu Forest. Hindi masama ang bilis ng Yinming Bird. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang aking kaluluwa ay may God Tribulation Lightning, hindi ko ito mapapaamo ng ganoon kadali. Hindi mapigilan ni Zhao Feng na humanga. Kailangang malaman ng isa na sinanay niya ang Wind Lightning Inheritance sa kanyang nakaraang pagkakatawang tao, at ang Wind Lightning Inheritance ay sikat sa bilis nito. Para sa sinabi ni Zhao Feng na hindi masama ay nagpakita na ang bilis ng Yinming Bird ay namumukod Tenji. Siyempre, bagamat mabilis, mayroon ding mga negatibo. Ang dami ng bigat na madadala nito ay malayong mas magaan kaysa sa iba pang mga ibon dahil ang katawan nito ay bahagyang corporeal lamang, kaya kung bakit ito ay maaaring lumaki at lumiit sa kalooban. Para sa kasalukuyang Zhao Feng, ang ibong ito ay isang mahusay na kabayo. Sinanay ng Yinming Bird ang pambihirang elemento ng kamatayan at nagkaroon ng kakaibang bilis. Hindi nakakagulat na susubukan ni Zhao Feng na paamuin ito. Habang pinapaamo ito, naramdaman din ni Zhao Feng ang dalawang half-step na hari sa malapit, kaya mabilis niyang itinago ang kanyang aura at umalis. Dapat kong tapusin ang gawain bago bumalik sa angkan. Naalala ni Zhao Feng na nagtipon sila upang tapusin ang isang gawain. Kailangan nilang magtipon ng mga partikular na bahagi ng mga hayop sa loob ng isang tiyak na takdang panahon. Ang lakas ng mga hayop na ito ay hindi mababa, at magiging mahirap para sa isa o dalawang true human ranks na tapusin ang gawain. Makalipas ang kalahating araw, madaling natapos ni Zhao Feng ang gawain at bumalik sa clan sa Yinming Bird. Isang grupo ng mga bundok na napapalibutan ng mahinang gintong liwanag ang lumitaw sa paningin. Tila sumasabay ito sa araw. Whoosh! Whoosh! Mayroong paminsan-minsang lumilipad na figure sa kalangitan, at may mga lumilipad na kabayo sa bawat uri. Ang Origin Core Realm Sovereigns ay maaaring makita paminsan-minsan. Itinaas ng Yinming Bird ni Zhao Feng ang atensyon ng ilang eksperto sa clan. Ang Yinming Bird ay isang pambihirang ibon, at kahit ang Great Origin Core Realm Sovereign Lords at Half-Step Kings ay gusto ng isa. Ang proseso ng paghinog ng Yinming Bird ay mas mahirap kaysa sa iba, ngunit ito ay kanais-nais pa rin. Tinitigan ng ilang Origin Core Realm Sovereigns ang Yinming Bird ni Zhao Feng na may nagninangas na mga mata, ngunit hindi natinag si Zhao Feng. Sinadya niyang hindi maging low-key dahil hindi siya naniniwalang may maglalakas loob na magnakaw ng kanyang kabayo dito mismo. Ang pagiging sikat ay nangangahulugan na makakakuha siya ng mas maraming mapagkukunan at kapangyarihan sa 10,000 Sacred Clan. Sa loob ng isang malaking bulwagan ng 10,000 Sacred Clan, ilang mga disipulo ang nakapila at nag-aabot ng kanilang mga gawain. Junior Marshal Brother Zhao. Nagulat na mga boses ang nagmula sa kabilang hall. Ang pinagmulan ng mga boses na ito ay si Senior Marshal Brother Guang, Senior Marshal Sister Wan, at ang iba pa. Nang marinig ang kanilang tunog, dahan-daang naglakad si Zhao Feng. Pagkatapos ng lahat, ang buong grupo ay sabay-sabay na tinanggap ang gawain, at lahat ay may tiyak na halaga na kailangan nilang ibigay. Isang kakaibang liwanag ang sumilay sa mga mata ni Senior Marshal Brother Guang nang makita niyang ligtas na nakabalik si Zhao Feng. Junior Marshal Brother Zhao. Hindi nagtagal ay itinago ni Senior Marshal Brother Guang ang kanyang damdamin at sinabi sa matuwid na tono. Sa pag-alis mong mag-isa, wala kang mapapala. Karaniwan, kailangan ni Zhao Feng na sundan ang grupo sa buong paraan upang magkaroon ng bahagi, ngunit dahil umalis siya, ang pinuno ng grupo ay may kakayahang hindi magbigay sa kanya ng kahit ano. Sa katotohanan, ang Zhao Feng noon ay wala pa ring masyadong nagawa, kaya walang mali sa paggawa nito. Sasabihin ko rin sa regulating team ang tungkol dito, mahinang ngumiti si Senior Marshal Brother Guang. Sa sandaling ito, oras na ni Senior Marshal Brother Guang ang team na pumunta, at sinundan din sila ni Zhao Feng. Sa loob ng isang hiwalay na bulwagan, sinimulang ibigay ni Senior Marshal Brother Guang at ng kumpanya ang mga gamit.
Ang taong namamahala sa pagsuri ng mga item ay isang elder na umabot na sa mga huling yugto ng Small Origin Core Realm. Regulator Fan, ito ang mga materyales na aming nakalap, ngunit isa sa aming mga miyembro, si Zhao Fang, ay umalis sa grupo. Matuwid na sabi ni Senior Marshal Brother Guang. Napakarami kong nakitang makasarili at makasarili na mga disipulo. Kailangan natin silang parusahan ng mas matindi. Mahigpit ang ekspresyon ng Regulator Fan. Si Senior Marshal Brother Guang ay isang disipulo ng isang hari, at halatang bibigyan siya ng mukha ni Regulator Fan. Ikaw si Zhao Fang. Nasaan ang iyong tinukoy na dami ng mga materyales? Dama po ang tingin ni Regulator Fan kay Zhao Fang. Medyo alam niya ang tungkol sa kabataang tinatawag na Zhao Fang dahil siya ay medyo may talento, ngunit ang Earth Spirit Body ay hindi gaanong bihira sa Lord Dynasty. Base des, bukod sa talento, ang kinabukasan ng isang tao ay nakabatay din sa pag-unawa, kagustuhan, pagsisikap, at marami pang iba maliban kung ang isa ay katulad ni Nan Gongsheng at may Heaven Spirit Body. Sa kabuuan, kung maganda ang pagganap ni Zhao Fang sa susunod na 2 taon, magkakaroon siya ng pagkakataon na maging disipulo ng isang hari. Whoosh! Walang ekspresyong winawagayway ni Zhao Fang ang kanyang kamay at isang grupo ng mga materyales ang nahulog sa lupa. Ano? Ang mga mata ng lahat ng naruroon ay nakatingin sa grupo ng mga materyales. Sila ang mga kinakailangang bagay mula sa gawain. Doble ang halaga kaysa sa kinakailangan dito. Ginawa mo ba ito mag-isa? Bahagyang natulala si Regulator Fan. Nangangahulugan ito na si Zhao Fang lamang ang nakakompleto ng 2 beses sa mga kinakailangan, at lahat sila ay may mataas na kalidad. Madali nilang nalampasan ang mga kinakailangan. Sinuri ng tagahanga ng regulator ang mga materyales at nalaman na perpekto ang mga ito. Paano niya nagawang mag-isa? Natigilan lahat si Senior Marshal Brother Guang at ang kasama, at ang mga mata ng mabait na Senior Marshal Sister Wan ay umikot, hindi maitago ang kanyang pagkagulat. Muling lumitaw sa kanyang isipan ang imahe ng paalis na likod ni Zhao Fang. Regulator, natugunan ko na ba ang mga kinakailangan? Ngumiti si Zhao Fang at nagtanong. Doble ang halaga na kailangan mo rito, at lahat sila ay may mataas na kalidad. Halatang naabot mo ang mga kinakailangan. Hindi nagtagal ay kumalma si Regulator Fan. Walang tiyak na paraan kung paano kumpletuhin ang gawain. Kung gusto nila, maaaring gumastos ng Primal Crystal Stones at bumili lamang ng mga kinakailangang materyales. Si Zhao Fang na ito ay tiyak na umupo ng isang tao upang kunin ang mga materyales na ito. Kung tutuusin, mayroon siyang disenteng pamilya sa likuran niya. Nakipagpalitan ng tingin si Senior Marshal Brother Guang sa iba. Matapos makumplito ang misyon, lahat sila ay nakakuha ng kanilang mga gantimpala. Ang gantimpala ay pangunahing mga puntos ng kontribusyon ng clan, na maaaring magamit upang bumili ng mga diskarte o makakuha ng ilang mga pribilehiyo sa clan. Ibinigay ng middle upper echelon ng clan ang lahat ng mga mahirap na gawain sa mga nasa ibabang disipulo. Kung mayroong ilang hindi ligtas na bagay sa kanilang teritoryo, ang pinakamababang mga disipulo ay ipapadala. Karamihan sa mga alagad sa mundo ng paglilinang ay ginamit para tumakbo sa paligid. 2,000 puntos at 8,000 Primal Crystal Stones. Siniyasat ni Zhao Fang ang kanyang gantimpala. Ang kanyang gantimpala ay higit pa sa halaga ni Senior Marshal Brother Guang at kumpanyang pinagsama. Pagkatapos ng lahat, walang limitasyon sa halagang maibibigay ng isa dahil ito ay lubhang kailangan. Pagkatapos maglakad palabas ng bulwagan. Zhao Fang, maaari kang bumili ng mga kinakailangang item sa oras na ito, ngunit kung ang susunod na misyon ay pumatay o lumaban, tingnan natin kung paano mo ito ipepeke. Malamig na ngumisi si Senior Marshal Brother Guang sa kanyang puso, ngunit pinanatili pa rin niya ang isang ngiti at nagpanggap upang maging maayos ang pakikipag-ugnayan kay Zhao Fang. Senior Marshal Brother Guang, paano mo nakilala ang mga tao mula sa pamilya Yin? Tanong ni Zhao Fang nang wala sa oras. Ang pamilyang Yin. Anong ibig mong sabihin? Anong kalokohan? Lumitaw ang gulat sa mga mata ni Senior Marshal Brother Guang habang sinusubukan niyang kumilos na kalmado, ngunit kahit papaano ay nakaramdam siya ng pagkabalisa habang nakatingin sa kanya ang matatalas na mata ni Zhao Fang.
Hindi nag-abalang sumagot si Zhao Feng at pinunasan ang kanyang kamay, tinawag ang isang malaking maitim na nagninangas na ibon. Whoosh! Dinala ng Yinming Bird si Zhao Feng sa langit at iniwan ang iba pang mga disipulo sa ibaba na tulala. Oh my God! Ito ay isang bihirang Yinming Bird. Hindi ba napakahirap paamuin ang ibong iyon? Nagsimulang mag-usap ang kasalukuyang mga disipulo, habang nakanganga ang mga bibig ni Senior Marshal Brother Guang at ng kumpanya. Maaaring ibinigay din iyon ng pamilya ni Zhao Feng sa kanya. Sa pagtingin sa Yinming Bird na lumilipad sa kalangitan, sila ay hindi nakaimik sa mahabang panahon. Mabilis na dumating si Zhao Feng sa lugar na tinitirhan niya. Bilang isang central disciple, mayroon siyang sariling maliit na bahay, ngunit maliit ito sa gitna ng malalaking bundok ng 10,000 Sacred Clan. Agad niyang binuksan ang protective array ng kanyang bahay at inilagay ang simbolo na siya ay nasa pag-iisa. Dahil ang 10,000 Sacred Clan ay dating isang 3-star superpower, mayroon itong napakahusay na basic function. Umupo si Zhao Feng sa silid habang ang Golden Cone Sacred Lightning Body at ang 5 Elemental Wind Lightning Technique ay lumitaw sa kanyang isipan. Ang dalawang kasanayang ito ay magkakaugnay sa isa't isa. Upang linangin ang Sacred Lightning Body, kailangan kong palakasin ang aking katawan gamit ang 5 elemento ng kidlat, naisip ni Zhao Feng. Kailangan muna niyang linangin ang 5 Elemental Wind Lightning Technique, na pinagsama at na-upgrade mula sa Wind Lightning Inheritance at 5 Elemental 10,000 Lightning Technique. Ang 5 Elemental Wind Lightning Technique ay nahahati sa 12 antas at maaaring maabot ang Heavenly Divine Realm. Ang unang 3 antas ay batay sa Wind Lightning. Mula sa ika-4 na antas pasulong, ang isa ay magsisimulang linangin ang mga elemento ng metal, kahoy, tubig, apoy, at lupa. Ang ika-10 antas ay kapag ang 5 elemento at ang Wind Lightning ay nagsimulang umikot ng tuloy-tuloy. Ang isip ni Zhao Feng ay nalubog dito. King of Gods, Kabanata 767. Pagharang sa daan. Tinansya ni Zhao Feng na ang unang 3 antas ay hindi magiging mahirap sa kanya. Pagkatapos ng lahat, naabot na niya ang rurok ng Wind Lightning Inheritance sa kanyang nakaraang buhay. Ginamit ng 5 Elemental Wind Lightning Technique ang kapangyarihan ng Wind Lightning bilang pangunahing pundasyon, kaya malinaw na napakahalaga ng Wind Lightning. Si Zhao Feng ay gumugol ng 4 na oras sa ganap na pag-unawa at pagsusuri sa unang 3 antas. Masasabi niyang ito ay ang condensed essence at perfected version ng Purple Destruction Wind Lightning. Ang perpektong bersyon ay talagang malalim. Maagang yugto pa lang ito at mas malalim na ito kaysa sa Wind Lightning Inheritance. Hindi napigil ang purihin ni Zhao Feng. Siyempre, dahil ito ay mga unang yugto lamang, ang pagkakaiba sa kapangyarihan ay hindi masyadong malaki. Ang mga pangunahing bentahe ay mayroon itong mas mataas na potensyal, gumamit ng mas kaunting enerhiya, at medyo mabilis na nakabawi. Gayunpaman, para sa isang tulad ni Zhao Feng, na may Emperor Intent, ang higit na nagpakilos sa kanya ay ang potensyal nito. Maaari ko na ngayong linangin ang unang 3 antas, naisip ni Zhao Feng, ngunit hindi siya nagsimula kaagad. Kailangan pa niyang gumawa ng ilang bagay bago. Una, humigop si Zhao Feng ng Immortal Springs Wine mula sa sinaunang metal na singsing. Ang Immortal Springs Wine ay maaaring tumaas ang buhay ng isang tao ng 1,000 taon at palakasin ang estado ng pag-iral ng isang tao. Higit sa lahat, ang Immortal Springs Wine ay sobrang banayad, at maaari itong sumanib sa dugo ng isang tao. Kahit na uminom ang isang mortal ng Immortal Springs Wine, dahan-dahan nilang maa-absorb ito, kahit na hindi ito maa-absorb ni Zhao Feng ng ganoon kabagal. Agad niyang sinimula na i-circulate ang kanyang intent at true yuan para kumalat ang Immortal Springs Wine sa kanyang katawan. Ang katawan na ito ay mayroon ng mataas na potensyal, kaya maaari itong sumipsip ng maraming Immortal Springs Wine. Pagkalipas ng 3 araw, mas lumakas ang life force at pundasyon ni Zhao Feng, at maraming dumi ang nailabas. Sa mga tuntunin ng life force lamang, si Zhao Feng ay mas malakas kaysa True Lord ranks at lumalapit sa Origin Core Realm, at siya ay nasa unang Heaven of the True Spirit Realm pa rin, ang True Human rank. Higit pa riyan, maliit na bahagi lang ng Immortal Springs Wine ang naabsorb niya sa ngayon. Hindi masama. Dahil muli akong naglilinang,
kailangan kong palakasin ang pundasyon ko. Tumanggo si Zhao Feng at sinimulang linangin ang 5 Elemental Wind Lightning Technique. Ang unang tatlong antas ay hindi nahirapan kay Zhao Feng. Ang kanyang layunin ay lubos na tugma sa langit at lupa habang pinamamahalaan niya ang kapangyarihan ng Wind Lightning sa buong katawan niya. Dahil napakalalim ng kanyang layunin, ang pagpino ni Zhao Feng sa Wind Lightning ay napakadalisay. Halos tiyak na ang pundasyon ng tatlong antas na ito ay hihigit pa sa dati niyang buhay. Mayroong ilang mga bihirang lightning crystal stone sa kanyang sinaunang metal na singsing, pati na rin ang maliit na halaga ng iba't ibang mapagkukunan na kasalukuyang magagamit niya. Sa loob lamang ng isang oras, nagsimulang mabuo ang true force of wind lightning sa kanyang katawan. Ang kalidad nito ay higit na nalampasan ang fire true force sa loob ng kanyang dantian. Ang orihinal na may-ari ng katawan na ito ay nilinang ang Tao of Fire, ngunit ang pundasyon ay hindi masyadong matibay o malakas, kaya hindi talaga ito nakaapekto kay Zhao Feng. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang sumanib ang Wind Lightning True Force sa dantian at alisin ang Fire True Force. Ang dantian ng isang Void God Realm ay nakabuo na ng True Yuan Dimension at hindi ito magagawa. Upang magawa ang ganoong bagay, kailangang muling linangin. Ito ay tulad ng isang gusali. Kung mas matibay ang istruktura sa ibaba, mas madali itong itayo sa ibabaw nito at mas mataas ang maaari mong puntahan, at ang orihinal na katawan ay hindi pa nagagawang mabuo ang root of laws. Sa loob lamang ng 3 araw, nilinang ni Zhao Feng ang unang antas ng 5 Elemental Wind Lightning Technique. Makalipas ang kalahating buwan, matagumpay na nakapasok si Zhao Feng sa ikalawang antas. Sa puntong ito, mahigit 79% ng Fire True Force ang napurga. Ang kanyang source of true force ay puno ng malinaw at likidong kidlat ng hangin na patuloy na umaagos sa buong katawan niya. Ang cultivation ko ay maihahambing sa pinakamataas na true human rank, ngunit hindi ko na kailangan ang root of laws. Bulong ni Zhao Feng. Ang King at Emperor intent ay hindi mabilang na beses na mas malalim kaysa sa root of laws, at sa pagkakataong ito, dahan-daang nililinaw ni Zhao Feng ang kanyang layunin kasama ang kanyang pagtaas sa cultivation. Kapag sa wakas ay naka-recover na siya sa Void God Realm, ang kanyang Emperor intent ay magiging mas dalisay at condensed. Sa kabuuan, ginawang mas malawak ng landas na ito ang hinaharap ni Zhao Feng. Sa isang kisap mata, si Zhao Feng ay nasa loob ng 2 buwan. Sa sandaling ito, naabot na niya ang rurok ng ikalawang antas, at naabot na niya ang True Mystic rank. Ang True Spirit Realm ay nahati sa 3 langit. Ang True Human rank, ang True Mystic rank, at ang True Lord rank. Ang mga normal na henyo ay nangangailangan ng hindi bababa sa 10 taon upang maabot ang True Mystic rank, at kailangan nilang maunawaan ang root of laws. Kung ang kakayahan ng isang tao sa pag-unawa ay hindi sapat na malakas, sila ay matatamaan sa True Human rank habang buhay. Gayunpaman, gumamit lamang si Zhao Feng ng 2 buwan upang maabot ang True Mystic rank. Ang aking paglilinang ay mas mabagal kaysa sa muling pagkabuhay ng demigod Kunlun mula sa dugo. Kinailangang aminin ni Zhao Feng na ang muling pagbuhay mula sa dugo ay maaaring bumuo ng isang katawan na halos kapareho ng sa nakaraang buhay, at ang demigod na si Kunlun ay partikular na gumamit ng kanyang asensya ng dugo. Isang patak lang ng dugo mula sa isang demigod ay hindi mabilang na beses na mas malakas kaysa sa pundasyon ni Zhao Feng. Ngunit ang batang demigod ay dumaan din sa parehong landas tulad ng kanyang nakaraang buhay. Nililinang ko ang Golden Kun Sacred Lightning Body at ang 5 Elemental Wind Lightning Technique, na parehong mas malalim kaysa sa demigod Kunlun. Alam din ni Zhao Feng ang kanyang mga natamo at natalo. Naalis na niya ang Cursed Words of Death, ngunit nawala ang kanyang Mystic Ice-Scaled Race Bloodline. Pagkatapos ng 2 tuloy-tuloy na buwan ng pag-iisa, sa wakas ay tumigil si Zhao Feng sa paglilinang. Kung magagawa niya, si Zhao Feng ay papasok lamang sa pag-iisa sa loob ng kalahating taon at makararating sa Origin Core Realm, ngunit iyon ay masyadong nakakagulat. Gaano man kataas ang gusto niya, may limitasyon. May isa pang dahilan kung bakit siya tumigil. Kinailangan ni Zhao Feng na linangin din ang Golden Kun Sacred Lightning Body, at ang pagkakaiba sa pagitan ng 2 kasanayan ay hindi masyadong malaki, ngunit ang Golden Kun Sacred Lightning Body ay isang pamamaraan na nagpapalakas ng katawan at nangangailangan ng ilang partikular na materyales na wala kay Zhao Feng.
Sa katotohanan, maaari lamang linangin ni Zhao Fang ang 5 Elemental Wind Lightning Technique ng mag-isa, ngunit hindi niya nagawang labanan ang tukso ng Golden Kun Sacred Lightning Body. Kapag ang Sacred Lightning Body ay umabot sa mga huling yugto nito, ito ay magkakaroon ng katangian ng immortalidad, at siya ay makakabangon mula sa dugo tulad ng Demigod Kunyon. Ang pinakamalaking bentahe ay kung paano haharapin ng Sacred Lightning Body ang God Tribulation sa hinaharap. Pagkatapos ng lahat, ang God Tribulation ang pinakamalaking banta kapag sinusubukang makapasok sa Heavenly Divine Realm. Sa sandaling nilinang niya ang Golden Kun Sacred Lightning Body, ang pagkakataon ni Zhao Fang na makapasa sa God Tribulation ay tataas ng 50%, at maaaring magamit pa niya ang kidlat para pinuhin ang kanyang katawan. Bagamat ang mga bagay na ito ay napakalayo, hindi iyon nangangahulugan na hindi na maiisip ni Zhao Fang ang mga ito ngayon. Nang lumabas si Zhao Fang sa pag-iisa, may ilang bisita sa labas ng kanyang lugar. Kabilang sa mga ito ay kahit na 2 Origin Core Realms. Zhao Fang, narinig ko na pinaamo mo ang isang Yinming Bird. Willing ka bang ipagpalit? Tanong ng isang late stage na Small Origin Core Realm. Paumanhin, ayaw kong ipagpalit ang Yinming Bird. Umiling si Zhao Fang at tumanggi, ngunit may mga tao pa rin na hindi sumuko. Zhao Fang, ang aking master ay ang Deputy Hall Lord ng Mystic Arcane Hall, at siya ay isang half-step king na may potensyal na maging isang hari. Kung handa kang ipagpalit ang Yinming Bird, ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang para sa iyong kinabukasan. May kumpiyansang sabi ng isang medyo mataba na kabataan. Kilala ni Zhao Fang ang kabataang ito. Ito ay isa pang sentral na disipulo na tinatawag na Wang Yuan. Sa orihinal na talento ni Zhao Fang, mayroong ilang Great Origin Core Realm Sovereign Lords at kahit isang half-step king na gustong kunin siya bilang isang disipulo, ngunit si Zhao Fang ay gustong maghintay ng ilang taon at maging disipulo ng isang hari. Ito rin ang gusto ng pamilyang Yunling Zhao. Ang pamilyang Yunling Zhao ay mayroon ng Great Origin Core Realm Sovereign Lords. Sa pamamagitan lamang ng pagiging alagad ng isang hari magbabago ang kapalaran ni Zhao Fang at ng pamilya Zhao. Umalis na kayo. Hindi ko ito ipagpapalit kahit na sa isang hari. Naiinip na iwinagayway ni Zhao Fang ang kanyang kamay. Dahil sa eksenang ito, medyo pangit ang ekspresyon ng lahat. Isang napakaliit na True Spirit Realm ang nangangahas na kumilos ng ganito. Umungal sa galit ang isang Small Origin Core Realm Elder, ngunit malamig na ngumisi si Zhao Fang at tumawag ng maitim na nagninangas na ibon. Pinilit ng aura ng Yinming Bird na bumalik ang mga tao. Kinagat nila ang kanilang mga ngipin at nagsimulang magmura habang si Zhao Fang ay nakaupo sa Yinming Bird at umalis. Hindi nagtagal pagkaalis ni Zhao Fang, lumitaw sa malapit ang figure ni Senior Marshal Brother Guang at naglakad patungo sa medyo mataba na binata na si Wang Yuan. Ang batang ito ay mas mayabang kaysa sa inaasahan ko. Nagulat si Wang Yuan. Hihihi. Masyadong mababa ang emosyonal na katalinuhan ng brat na ito at talagang sinaktan niya ang maraming tao ng sabay-sabay. Sa ugali niya, kahit may middle tier na pamilya sa likod niya, hindi siya makakaligtas ng matagal sa 10,000 Sacred Clan. Kumilos si Senior Marshal Brother Guang na parang nanonood ng palabas. Siya ang nagpakalat ng balita tungkol sa pagkakaroon ni Zhao Fang ng Yinming Bird. Ipinangako sa kanya ng pamilyang Yin na gaano man mamatay si Zhao Fang, tatanggap siya ng masaganang gantimpala. Higit pa rito, si Zhao Fang ay tila nakakuha ng isang uri ng kapalaran na nagpapataas ng kanyang paglilinang at pinahintulutan siyang paamuin ang isang Yinming Bird, na nagseselos sa Senior Marshal Brother Guang. Whoosh! Isang maitim na nagninangas na ibon na umaabot ng 20 yarda ang dumaong sa isang palengke sa 10,000 Sacred Clan. Ang teritoryo ng 10,000 Sacred Clan ay napakalaki. Ang laki lang ng clan mismo ay kasing laki ng Cloud Country. Sa makatuwid, hindi na kailangan ni Zhao Fang na umalis sa clan para matupad ang karamihan sa kanyang mga kinakailangan. Ito rin ang dahilan kung bakit pinili ni Zhao Fang na manatili sa 10,000 Sacred Clan pansamantala. Pagkatapos niyang makumplito ang mga hiling ng kabataang ito at makapasok sa kahit kalahating hakbang na king level, pupunta siya sa Lord Dynasty sa Continent Zone. Ang kastilyo sa harap ay 12-12 milya ang lapad, at ito ay katulad ng isang maliit na Void Ocean Spiritual Palace, ngunit ito ay para lamang sa pagpapalitan ng mga miyembro ng angkan.
Inalis ni Zhao Feng ang Yinming Bird habang ang maliit na paws ang magnanakaw ay nakaupo sa kanyang balikat, at nagsimulang umikot ang mga mata nito. Makalipas ang halos kalahating araw, nakabili si Zhao Feng ng ilang kinakailangang mapagkukunan habang nagbebenta din ng ilan na hindi niya kailangan. Siyempre, kung nagbebenta siya ng mga mapagkukunan na napakabihirang, maaakit niya ang isang grupo ng mga half-step na kings o mas mataas, kaya hindi niya ibinenta ang mga iyon. Zhao Feng, tumigil ka dyan. Si Zhao Feng ay pinigilan ng isang grupo ng mga tao paglabas niya sa kastilyo. Ang grupong ito ng mga tao ay pawang mga alagad ng sentral, at kasama nila ang bahagyang mataba na si Wang Yuan. Mayroon ding 2 core disciple, na ikinagulat ni Zhao Feng. King of Gods, Kabanata 768. Sacred Lightning Body. Karamihan sa mga core disciple ng 10,000 Sacred Clan ay mga disipulo ng hari, at ang kanilang status ay lumampas sa normal na central disciples. Kilala ni Zhao Feng ang 2 core disciple na ito. Ang isa sa kanila ay ang pinuno ng grupo noong nakaraang pagkakataon, si Senior Marshal Brother Guang Tian, at ang isa pa ay isang payat na lalaki na may matangkad na mga mata na nagbigay ng matalas na aura, at ang kanyang cultivation ay umabot sa kalahating hakbang na Origin Core Realm. Senior Marshal Brother Wang Yanho, itong brat na ito ang walang galang sa mga hari. Sabi ng medyo mataba na kabataang si Wang Yuan. Dati, sinabi ni Zhao Feng na hindi niya ipagpapalit ang Yinming Bird kahit sa isang hari. Ito ay halatang pinalaki ni Wang Yuan, tulad ng, ni hindi man lang inilagay ni Zhao Feng ang mga hari sa kanyang mga mata. Si Wang Yanho, isang core disciple at ang disipulo ni Haring Luyon. Ang taong ito ay mahilig sa mukha at pagpapakitang gilas, ang impormasyon tungkol sa kanya ay lumitaw sa isip ni Zhao Feng. Bagamat kalahating taon lang nakapasok ang Zhao Feng sa 10,000 Sacred Clan, medyo alam niya ang tungkol sa mga sikat na core disciples. Ikaw ba iyon, Zhao Feng? Hindi ka ba natatakot na putulin ng hangin ang dila mo? Gaano kalakas ang loob mo na sabihin ang tungkol sa mga hari ng ganyan? Malamig na sabi ni Wang Yanho. Ang mga away sa pagitan ng mga disipulo ay napakakaraniwan sa 10,000 Sacred Clan, at ang angkan ay nanunood ng nakabukas ang isang mata at nakapikit ang isa. Hanggat walang namatay, ayos lang. Pagkatapos ng lahat, ito ay gagawing mas mapagkumpetensya ang mga alagad. Zhao Feng, mabilis na humingi ng tawad kay Senior Marshal Brother Wang at Junior Marshal Brother Wang Yuan. Alam mo ang ugali ni Senior Marshal Brother Wang. Si Senior Marshal Brother Guang ay pumagitna kina Zhao Feng at Wang Yanho at nagkunwaring nagmamalasakit habang hinihikayat niya si Zhao Feng na humingi ng tawad. Paano ito, Zhao Feng? Basta lumuhad ka at humihingi ng tawad, hahayaan kitang maging walang galang sa mga hari. Nag-cross-arm si Wang Yanho at sinabing, siya ay kumilos ng lubos na matuwid at ipinakita ang kanyang katayuan bilang alagad ng isang hari. Alam ni Zhao Feng na ang mga ito ay pandaraya lamang para ay bully ang ibang mga disipulo. Kung ito ay isang normal na alagad, gagamit sila ng loika at pangangatwiran, ngunit ito ay magiging walang silbi sa huli. Ang malakas ay naghari, si Zhao Feng ay halatang hindi magpipigil. 2 basurang core disciples. Hindi ka ba natatakot na mawalan ka ng mukha para sa iyong mga amo? Nanunuya si Zhao Feng. Nang marinig iyon, ang lahat ay tumahimik, at ang mga central disciples ay nagsimulang pawisan para kay Zhao Feng. Si Wang Yanho at ang kanyang mga kasama ay talagang mababa sa karaniwan sa mga core disciple, ngunit kahit na noon, sila ay mas mataas pa rin sa mga central disciples. Brat, ang lakas ng loob mong maging walang respeto sa mga core disciples. Kahit na si Senior Marshal Brother Guang ay naramdaman na parang nawala lahat ng mukha niya. Si Wang Yanho ay labis na nagalit. Ang isang core disciple ay minamaliit ng isang disipulo na kalahating taon pa lang dito. Pagkatapos ay sinimulan niyang iikot ang kanyang kalahating hakbang na Tro Yuan at naglabas ng Escarlata kayumangging liwanag na naging dahilan upang maging mabigat ang kalapit na lugar. Lumuhad. Inilabas ni Wang Yanho ang kanyang half-step na Origin Core Realm Cultivation. Ito ay higit pa sa sapat upang pangalagaan ang isang true mystic rank. Naniniwala siyang kaya niyang ibagsak agad ang brat na ito. Gayunpaman, ang kabataan sa kanyang paningin ay tumawa sa pang-aalipusta at marahang iwinagayway ang kanyang kamay.
Isang maitim na kalahating transparent na ibon ang lumitaw sa likuran niya at tumalon kay Huang Yanho. Ang malakas na aura ng Yinming Bird ay nagpaputi at nagsimulang manginig ang mga mukha ni Huang Yanho at ng iba pa. Junior Marshal Brother Zhao. Ito ay isang away sa pagitan ng mga disipulo. Gaano kabilis mong gamitin ang iyong espiritual na alagang hayop? Hindi napigilan ni Senior Marshal Brother Guang na umungol. Boom! 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 Napasigaw si Huang Yanho nang tinamaan siya ng madilim na apoy at pinalipad pabalik ng 12-dosenang yarda. Dahil sa shockwave, bahagyang nasugatan ang ilan sa mga central disciples. Kailangang malaman ng isa na ang ibong Yinming ay nagsanay sa elemento ng kamatayan at ang kaluluwa. Ang mga pag-atake nito ay naglalaman ng mga pag-atake ng kaluluwa at maaaring mapuksa ang puwersa ng buhay. Lumalabas ang malamig na pawis sa noo ni Huang Yanho habang nakahiga siya sa lupa. Kaya ito ang lakas ng isang core disciple. Naiinis na tanong ni Zhao Fang. Zhao Fang, umasa ka sa iyong espiritual na alagang hayop. Kung may lakas ka ng loob, kalabanan mo ako mag-isa. Nagawa ni Huang Yanho na bumangon. Ang kanyang mukha ay puno ng puot at ayaw. Si Senior Marshal Brother Guang ay nagsalita sa isang mahigpit na tono. Zhao Fang, ang iyong espiritual na alagang hayop ay nasugatan ang isang core disciple. Hindi ka ba natatakot na parusahan ng isang hari? Nang marinig iyon, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Zhao Fang. Malamang nagagamitin ni Senior Marshal Brother Guang at ng kumpanya ang insidenteng ito bilang paraan upang mahawakan ang kanyang alaga. Kung sinaktan ng isang disipulo ang isa pang disipulo, ito ay isang pagtatalo lamang sa pagitan ng mga junior. Ngunit kung ang kanilang espiritual na alagang hayop ay nakapinsala sa isa pang disipulo, ito ay isang bagay na iba. Ganoon ba? Dinilaan ni Zhao Fang ang kanyang mga labi at lumapit kay Huang Yanho, pagkatapos ay sinipa ang kanyang kanang binti. Arg! Napasigaw si Huang Yanho nang makarinig siya ng kaluskos. Nabali ang kanyang binti. Mahirap isipin na si Zhao Fang, isang true mystic rank disciple, ay may napakalakas na katawan. Nakaramdam ng lamig ang kalapit na mga disipulo ng sentral. Hinamon ako ni Huang Yanho, at nabali ko ang isang paa niya. Mayroon bang hindi sumasang-ayon? Inilibot ng tingin ni Zhao Fang ang lugar, at lahat ng mga disipulo ay nakatakas sa kanyang tingin at nagsimulang magsinok. Ha ha ha! Tumawa si Zhao Fang habang nakaupo sa Yinming Bird at umalis. Ang mga central disciples ay lahat ay may mga pangit na ekspresyon. Walang hiya. Ang Zhao Fang na iyon ay umaasa lamang sa kanyang espiritual na alagang hayop. Lahat ay nanumpa, ngunit wala silang magawa. Kung hindi dahil sa Yinming Bird, kahit ako ay magagawang talunin si Zhao Fang. Galit na sabi ng isang peak true mystic rank central disciple. Nang maglaon sa araw na iyon, kumalat sa mga disipulo ang balita tungkol sa paggamit ni Zhao Fang ng kanyang espiritual na alagang hayop para saktan ang isang core disciple. Sa gabi, pumunta ang nasugatan na si Huang Yanho upang sabihin sa kanyang amo. Wala lang na nasugatan ako, ngunit si Zhao Fang ay naglakas loob na hindi igalang ang mga hari at hiyain si Master. Umiyak si Huang Yanho. Siya ay isang disipulo ng isang hari at isang core disciple, ngunit siya ay pinahiya ng isang kabataan na kakapasok lang sa clan. Ang puot sa kanyang puso ay hindi kayang maluso. Sa tingin mo ba hindi ka pa nawawalan ng sapat na mukha? Si Haring Luyon, na nakasuot ng snow white na damit, ay ngumisi at marahas na sinabi. Si Haring Luyon ay isa sa 17 hari ng 10,000 Sacred Clan. Bahagyang kumunot ang mga kilay ni Haring Luyon. Alam niyang mag-iiwan ito ng malalim na impresyon sa kanyang alagad, ngunit bilang isang hari, halatang hindi niya sasalakayin ang isang disipulo. Paano ito? Hahayaan kitang humiram ng Sovereign Lord rank 2-headed lightning bird, at makakatulong ito sa iyong kontrahin ang Yinming Bird. Iwinagayway ni Haring Luyon ang kanyang kamay, at isang espesyal na token ang lumitaw sa kanyang kamay. Ipinalibot niya ang kanyang king intent at nag-iwan ng simbolo sa token. Salamat sa iyo, Master. Tuwang-tuwa si Huang Yanho. Ang 2-headed lightning bird ay maaaring hindi ang pinakamalakas na alagang hayop ng kanyang amo, ngunit sapat na ito para sugpuin ang mga normal na sovereign lords. Kailangan mong talunin ang brat na iyon gamit ang sarili mong lakas, ngunit hindi mo siya maaaring patayin.
Utos ni Haring Luyon. Ipinahiram na niya ang kanyang kabayo, ibig sabihin ay gusto niyang protektahan ang kanyang alagad. Kung papatayin ni Huang Yanho si Zhao Fang, magdudulot ito ng gulo. Ang Regulations Elder ng 10,000 Sacred Clan ay isang emperor, at siya ay lubhang matuwid. Naiintindihan ng alagad na ito. Pipalayan ko siya ngunit hahayaan siyang mabuhay. Tuwang-tuwa si Huang Yanho. Kinain niya ang espiritual na tabletang ibinigay sa kanya ng kanyang amo, at gumaling ang kanyang binti sa tulong ng magnificent power. Sa ikalawang araw, ang mga sugat ni Huang Yanho ay higit na gumaling, at naiinip niyang hinanap si Zhao Fang. Gayunpaman, bukas ang protective array ni Zhao Fang at sinabing siya ay nasa hiwalay. Ang tusong bastos ay hindi man lang ng ahas na lumabas. Galit na galit si Huang Yanho. Ang Zhao Fang na iyon ay talagang napakawalan jiya at pumasok sa pag-iisa. Nabigo ang mga alagad na naghihintay na manood ng magandang palabas. Senior Marshal Brother Huang, hindi na kailangang mag-alala. Lumabas si Senior Marshal Brother Guang mula sa karamihan at ngumiti. Junior Marshal Brother Guang, ano ang ibig mong sabihin? Tumingin si Huang Yanho. Si Guang Tian ay disipulo din ng isang hari, ngunit isa lamang siyang inam na disipulo, ibig sabihin ay bahagya siyang nagkaroon ng katayuan ng core disciple. Hihihi, ayon sa rules ng clan, bawat disipolo ay kailangang tapusin ang isang misyon bawat buwan at hindi pwedeng palampasin ang 3 sunod-sunod na buwan. Si Zhao Fang ay hindi nakatapos ng anumang mga misyon sa nakalipas na 2 buwan. Ngumiti si Guang Tian. Nang marinig iyon, naunawaan ng mga alagad. Kaya ganyan yan. Kung hindi siya gagawa ng anumang misyon sa loob ng 3 buwan, babalaan siya ng angkan. Kapag wala siyang ginawa sa kalahating taon, mapaparusahan siya. Alam na alam ng mga alagad ang mga tuntunin ng angkan. Hahaha. Zhao Fang, brat, hahayaan kitang magtago dito ng 1 buwan. Tumawa si Huang Yanho. Magpapadala ang clan ng mga tao pagkalipas ng 1 buwan para balaan si Zhao Fang. Nangangahulugan ito na si Zhao Fang ay maaantala sa loob ng 1 buwan. Tara na, ang Divine Illusion Dimension ay magbubukas sa kalahating taon. Kung ang isang tao ay makapasok sa Divine Illusion Dimension at makakuha ng mga mapagkukunan mula sa Ancient o Immemorial Era, ito ay magiging isang malaking tulong sa paglilinang ng isang tao. Umalis ang mga disipulo ng sentral at sumang-ayon na bumalik pagkalipas ng 1 buwan at parusahan si Zhao Fang. Sa loob ng courtyard, si Zhao Fang ay nahuhulog sa isang layer ng likido habang ang sizzle ng wind lightning ay dinadalisay ang kanyang katawan. Ang Golden Kun Sacred Lightning Body ay nahahati sa 8 antas. Ang ika-7 antas ay maaaring bumuo ng isang demigod lightning body, at pagkatapos idagdag ang kapangyarihan ng 5 elemento, maaari nitong harangan ang God Tribulation. Ang bawat antas bago ang ika-7 ay nauugnay sa isang pangunahing ranggo ng paglilinang. Kasalukuyang nililinang ni Zhao Fang ang unang antas ng Sacred Lightning Body. Ang orihinal na Golden Kun Sacred Body ay may mahigpit na mga kinakailangan, habang ang perpektong bersyon, ang Golden Kun Sacred Lightning Body, ay maaaring gumamit ng kidlat upang pinuhin ang katawan ng isang tao. Kung nilinang ng isang tao ang 5 Elemental 10,000 Technique o 5 Elemental Wind Lightning Technique, mapapababa niya ng mga kinakailangan at mapupuri rin ito. Naabot na ni Zhao Fang ang ika-3 antas ng 5 Elemental Wind Lightning Technique at magagamit na niya ang kapangyarihan ng Wind Lightning upang palakasin ang kanyang katawan. Kung ikukumpara, ang mga diskarte sa pagpapalakas ng katawan ay mas matagal bago umunlad, ngunit si Zhao Fang ay nakainom ng Immortal Springs Wine at binago ang kanyang estado ng pag-iral at katawan. Higit pa rito, mayroon din siyang bihirang mga mapagkukunan upang makatulong. Pagkalipas ng 3 araw, naabot ni Zhao Fang ang rurok ng unang antas ng Golden Kun Sacred Lightning Body. Makalipas ang kalahating buwan, ang kanyang Sacred Lightning Body ay umabot na sa huling yugto ng ika-2 antas. Nagkaroon ng malabong gininto ang kinang sa kanyang balat sa sandaling ito sa oras na kasing hapdi ng kanyang Wind Lightning True Force, at isang hindi nakikitang pisikal na presyon ang nagmula sa kanya. Basag. Ang isang kalapit na upuan ay nadurog sa pamamagitan ng kapangyarihang ito. Ang limitasyon sa oras na 1 buwan ay malapit nang naabot. Naabot na ni Zhao Fang ang pinakamataas na ika-2 antas ng Sacred Lightning Body,
at ang kanyang mga kalamnan ay naglalaman ng isang nangingibabaw na puwersa. Ang pisikal na lakas ay isa lamang sa mga aspeto. Pinalakas din ng Sacred Lightning Body ang depensa ni Zhao Fang, na nagbigay sa kanya ng kakayahang sumipsop ng kidlat pati na rin ang katatagan laban sa mga elemental na pag-atake.